Maulan na umaga sa inyo mga kagala at nandito tayo ngayon sa harapan ng NAIA Terminal 2 at meron tayong panibagong gala. Sa mga bago pa lang sa aking channel, ako po ay isang small-time travel content vlogger at meron tayong panibagong adventure na gagawin at samahan niyo ako. Ituturo ko sa inyo kung paano kayo sasakay, saan kayo pupunta, kung saan kayo mas makakatipid. So iyon po yung ginagawa natin sa ating video. At sana madami kayong matutunan. So, bago yan, papasok muna tayo sa gate. At syempre, tulad ng ginagawa natin, i-ready na ninyo ang isang valid ID at ang inyong booking reference dahil yun yung hahanapin ni Kuya Guard. So, pagpasok natin dyan, hahanapin ka agad yung mga sinabi ko sa inyong documents. Dapat po na parehas ang pangalan na nakalagay sa inyong valid ID at booking confirmation. Yan po si Kuya. Thank you. Shout out. So, pagpasok ninyo mga kagala, makikita nyo kaagad ang check-in counter ng AirAsia. Ito ang itsura ng NAIA Terminal 2 Domestic. Sa mga bago pa lang, after ninyong pumunta sa check-in counter, makikita ang boarding gate. Diyan i-x-ray yung ating mga gamit na hand carry natin. So ngayon, nakalagpas na tayo ng x-ray. At ang next agenda ay hanapin ang boarding gate. Yun lang yung disadvantage no, kapag nag-early check-in ka, hindi pa available yung gate. Pero meron naman ganitong section. Ayan, yung nasa likod natin. Diyan natin makikita yung boarding gate. Dapat alam lang natin yung pinaka flight details natin para mas makita natin. So yan, nagre-reflect naman dyan. And then, additional information pala mga kagala kapag meron kayong hand carry, dapat yung mga liquid na ipinapasok nyo ay 100 ml lang. Kasi katulad nung nakasabay ko, medyo hinold pa siya, chinek yung gamit kasi nga nag-more than 100 ml yung dala niyang lotion. So, yun yung mga ganong information ay alam ko malaking bagay din para doon sa mga first-time traveler. So, mga kagala, magbabas pala tayo. Kasi first time natin dito sa Katiklan Airport. So, lagi kasi ang biyahe natin ay Kalibo. So, finally, after 1 hour and 5 minutes, nakarating na tayo ng Katiklan Airport. Yan lang pala yung arrivals. Wala pang 5 minutes. Makakarating na tayo dito. Nakakatuwa lang kasi kita natin yung paligid at bulubundukin siya. And then, pali green. Diba? Ito yung arrivals. At ito yung itsura niya mga kagala. Pasok nyo. Ito yung makikita. And then, merong vending machine for maximum protection. May 199, may 599. So, ang mode of payment pwede namang cash. Ayan. So, ito yung mga option na sunblock. So, I suggest magdala na lang kayo. And then, ito yung belt. Dito nyo kukunin yung mga baggage nyo. Sisula naman tayong baggage, dire-direction na tayo mga kagala. And then, ito yung exit. Direction na lang tayo. Yan. May mga arrow naman, sundan nyo lang yung exit. And then, kung naiihi na kayo, dito naman din yung restroom. So, sundan lang natin. At may tituro din, meron ding ATM machine in case na makalimutan nyo mag-withdraw. So, available naman siya. At SIM card, meron din naman dito. Ang provider is Smart and Glow. And then, welcome to Boracay! Exit na tayo mga kagala. Hi! So, magta-tricycle tayo papunta ng Jetty Port.
Tapos yan. Sundan lang natin yan. Ang sabi, 75 pesos lang yung tricycle. Alam mo nakalagay ban to port, so 100 pesos. Pero kung magka-tricycle tayo, I think mas makakatipid. That's only 75 pesos as per ate guard. Ang arte, may as per ate guard. So hindi ko na ikakat yung video mga kagala para ma-idea kayo kung anong itsura dito sa labas. At ito na kagad yung tricycle, di ba? Tricycle counter. So magbabayad lang tayo ng 75 pesos. Actually, mabilis lang to eh. So dito tayo magbabayad ng ticket para makasakay ng tricycle. Ay, hindi. Pag kung solo ka, 150. Pero kung hindi, 75. Kaya na tayo. Hintay na kasabay. Saan ibibigay? Ilan sa isang tricycle? Bali, 2-3. Okay. Finally, mga kagala, pinasakay na tayo ng tricycle. At meron tayong nakasabay. Tayo pumasok sa Jetty Port, magla-lunch muna tayo. At ito na yung Jetty Port. So, ito yung itsura ng Jetty Port. At nasa harapan nga yung unlocks. At ito yung, kung pupunta kayo ng Iloilo, ayan, merong bus dito, Ceres Tours. So, mga kagala, dito muna tayo magla-lunch. Kasi ang time ngayon ay 1:15. Yung time ng flight natin ay medyo maganda rin. So, dito na tayo kakain. Para ma-idea kayo, yan yung mga presyo dito. Yan yung mga affordables. Yan. 115. So, far yun yung nakikita ko pinakamura. Pinapaypayan na nila. Kulang na ba sa baga? Kain muna tayo at ang in-order natin ay 1-piece chicken na worth 115 pesos plus mineral water worth 20 pesos ito. So, ang total bill natin ay inabot ng 135. Pero yung meal, may kasama ng drinks. May isang bottle ng Pepsi. Sulit na rin. After natin kumain mga kagala, ang problem, umuulan na. Ayan no. Kita nyo ba? Pumapatak na yung ulan. Although tatawid lang naman tayo sa kabila. Mga kagala, ito yung van galing Kalibo. In case na galing kayo ng Kalibo Airport, ang pangsahe ay 250 bawat isa. At dito rin kayo bababa mismo sa harap ng Jetty Port. Ang travel time ay 1.5 hours. Kapag non-tourist lane ka, dito yung entrance mo. Pero kung tourist ka, non-Aklanon, dito tayo papasok kasi magbabayad tayo ng environmental fee. Yan, tsaka ng boat. At tsaka ang alam ko magre-register pa. Ilan Jetty Port Terminal. So papasok tayo sa loob. So ito. Registration and ticketing. So mga kagala, bago tayo bumili ng ticket, meron muna ang registration. Hihingan kayo ng isang valid ID para makapag-register kayo. Siyempre, i-check yung name at i-register yan. Then after that, magbabayad na tayo sa ticketing booth ng environmental fee at terminal fee. And then plus boat. So tara mga kagala. So, magbabayad tayo. Hi! Shout out po. Ay, ito muna. Registration muna tayo sa kanila. Hello! Isa lang po. Upon presenting ang inyong valid ID, aalamin din nila kung saan kayo mag-stay dito sa Boracay. Pag binigyan kayo ng ganito, ito yung i-represent natin dito sa step number 2. Yan. Sa terminal fee,
For everyone's reference, ang terminal fee ay 150 pesos. Environmental fee, which is 150 pesos din po. If you're a foreigner or a foreign national, 300 pesos. So, ito po. Dito naman yung boat ticket, mga kagala, at 50 pesos lang siya. Ganito yung itsura ng ticket nila. So, yan. Mula sa step 1, step 2, step 3, and then step 4. So, ganun lang mga kagala yung process in case na pupunta kayo. At ito yung loob ng jetty port. Diretso naman. Salamat! After natin matapos doon sa step 4, dire-diretso na nga tayo. At ito yung papasukan or dadaanan natin papunta sa loob. Merong free map. Kuha tayo. Hi! Thank you! Hi! Thank you, ma'am. Tapos, dire-diretso tayo ulit. Yun. Apo. Pagpilaw ko lang po ng butikin yun sa may table po. So, meron pa tayong gagawin. Kailangan natin lagyan ng details ito mga kagala. Mga kagala, for everyone's information, para guided din kayo. Ito pa lang sa jetty port, magka-cash out na tayo. Magbabayad tayo ng 150 pesos for the terminal fee. And then another 150 pesos for the environmental fee, and then additional 50 pesos na boat. Total cash out natin ay 350 pesos. Dapat i-consider nyo siya sa budget nyo. So yan, umuulan-ulan. Sasakay tayo. Safe naman yung bangka. Itsura ng bangka mga kagala. At ang capacity nito ay hanggang 60 passengers. Naka-assign tayo sa seat number 31. At kung mapapansin nyo, meron din ng mga light vests. Alis na tayo mga kagala. So yan. At para makasakay ng tricycle at ng jeep, sundan lang ang exit na signage papunta ng terminal. At makikita ninyo na meron ding ATM machine. So dire-diretsohin lang natin yan. Diyan yung way papunta ng terminal. Pero bago yan, meron tayong pupuntahan dito na siguradong lahat kayo ay matutuwa. Sino ba naman ang hindi magpapapicture dito sa Boracay signage na inyong makikita ngayon? Hello mga kagala! Welcome back sa aking channel. For today's episode, samahan niyo ko sa aking panibagong adventure dito sa Boracay. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe at huwag kalimutan na mag-follow at mag-like sa aking mga social media accounts. I-comment mo na din kung ano ang iyong pinaka nagustuhan sa pamamasyal natin dito sa Boracay. Dire-diretsohin lang natin itong daan na to papunta sa terminal kung saan tayo ay sasakay ng tricycle o kaya ng jeep. So mula dito, makikita natin yung Silo Camo. Diyan yung terminal mismo. So ito yung madadaanan natin papunta ng terminal at meron kayong option kung nagmamadali kayo at may extra budget, pwede nyo i-rent yung e-trike worth 150 pesos. Pero kung mag-jeep tayo, 25 pesos lang hanggang station 2. Dito natin makikita yung terminal ng e-trike at nasa harapan nito ang terminal ng jeep. Pero bago ito umalis, ito ay punuan. Hello mga kagala, good afternoon sa inyo lahat. For today's episode, i-room tour ko kayo. Ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng room ang nabook ko dito sa may Boracay. Dito tayo ngayon sa harapan ng D-Mall at meron lake. Yan yung lake. At yung signage ng Boracay sa harapan ng D-Mall. Yan yung mga kagala. At itutur ko kayo kung ano nga ba ang itsura ng hotel kung saan ako nag-stay ngayon. So, ito yung palatandaan, Hello Spa. Nabook natin, ang pangalan ay Viajeros Hotel. Tawid muna tayo mga kagala. Mula dito sa kalsada,
papasok tayo, papunta sa loob. So ito yung papasok sa hotel na nakuha natin. Yung mga halaman, ganyan. May bike rentals. Tapos merong Hello Spa na nasa ground floor. At ito yung ating nakuhang room. Viajeros Hostel Boracay. Ayan, color blue siya. And then, dito yung pinaka-reception. At yung check-out time ay 12 noon. So, upon check-in, syempre, alam nyo naman, hinihingi yung booking confirmation, isang valid ID. So, na-assign tayo sa room number 302. Pero dito ay walang elevator. So, okay lang. So, medyo luma na rin siya, mga kagala. Pero, depende yan actually sa budget nyo. Kung kaya nyo naman higher budget, pwede nyo i-consider. So, yan. Diyan tayo dumaan kanina. Then, punta tayo sa room. Medyo nakakalungkot lang kasi sira yung ibang part. For sure, aayusin din yan. At feeling ko affected sila ng pandemic. And then kapag na-bored ka, pwede ka naman mag-stay dito. Me time. Yun. Then, punta tayo sa room. So, ito yung klase ng susi na ibinigay sa atin. Hindi tayo kumuha ngayon ng hotel na katulad ng mga binubok natin before. So, yan. Pagka-open natin, ito na kagad yung kama. So, good for 2 person siya. And then, may design na ganyan. At, merong aircon. Actually, very simple lang tong room na napili ko ngayon. Tapos, wala siyang cabinet. Yan na mismo yung lagayan na gamit. Yan lang yung dala ko. And then, dyan yung lagayan ng damit, yung may hanger. Tapos meron naman tayong view. Yun nga lang, building din siya. So yan, pero okay lang. Ang importante lang naman sa atin ay meron tayong room. Tapos merong TV. And may pillow. Yung TV actually trinay ko. Pero walang signal. So, check naman natin yung toilet. So, pagpasok nyo, may sabitan ng towel. Actually, ginamit ko na yan kanina. Tapos, merong hot and cold shower. At, merong patimba. And tabo. Merong bidet. Wala silang provided na shampoo and sabon. Pero okay na rin yun. Pwede mo tayo bumili. At, wala rin kasamang mineral water. Share ko na din sa inyo mga kagala kung how much ba yung ticket na nakuha natin sa AirAsia. So actually, nabook ko yan last October 2023. At piso pair nung panahon na yon at nabook natin ito ng 1771 or 885 one way. Sobrang sulit yung ganun pamasa. And then another 885 pabalik naman sa Manila. So sino bang hindi matetempt na i-avail yung ganung klase ng promo ng AirAsia? Dahil nagtitipid tayo, ito yung klase ng hotel na napili ko at ang worth nga nito ay 838 per night. So 3 days tayo mag-i-stay. Ang total amount natin ay 2516. May option naman talaga actually. Pwede rin kayo mamili ng higher price. Depende sa preference nyo. Nag-try ako mag-search actually at nakakita ko ng mga 4-5 for 3 days. Pero dahil inassess ko yung budget natin, dahil nagtitipid tayo, so nakatipid ako ng 2,000. Yun nga lang, mako-compare nyo na may difference. At saka, at least meron na kayong idea kung ano yung mas gusto nyo. Kung mas comfortable ba kayo na room lang, na safe yung gamit nyo. Anyway, mga kagala, nasa inyo pa rin kung ano yung mas option nyo. Pero binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga klase ng hotel na pwede nyong mabook based doon sa mga travel na pinapakita ko sa inyo. So kung gusto niyo itong i-consider, pwede rin naman in the future. Actually, okay din naman siya. Malamig yung aircon. At saka, nasa station 2 naman tayo. Paglabas natin, nasa
harapan na natin yung D-Mall. By the way, gagawa rin ako ng separate video ng D-Mall kasi lagi natin naririnig yan kahit na hindi pa ako pumupunta dito sa Boracay. Lagi natin naririnig yung D-Mall, aminin nyo, di ba? Pero ano ba yung D-Mall, di ba? Alam natin, mall siya. Pero ano yung makikita? Ano yung pwedeng kainan? Meron bang mga souvenir or something? So yan yung dapat yung abangan mga kagala. Yung nagbook ako, actually, nakita ko sa page nila na merong rooftop na pwedeng, halimbawa, minibar, may ganon. Nag-try ako umakyat kanina, wala na siyang ganon. Possible nga affected sila ng pandemic. Pero hopefully, makarecover yung ganitong type ng business, no? Na maibalik nila yung sigla ng kailang negosyo. Kahit pa paano, malaking tulong din ito doon sa mga nagtatrabaho dito, mismo sa hotel na to. So far, komportable naman ako. At ang nagustuhan ko nga lang din, bukod sa budget-friendly na siya, nasa Station 2 pa tayo, tapos within highway. So, konting lakad lang, siguro mga 5 to 10 minutes, ando na tayo sa White Beach. And then, yung likod nito, yung Bulabog Beach. Kung nakaabot ka na sa part ng video na to, mga kagala, maraming salamat sa inyong suporta at patuloy po ninyong subaybayan ang pamamasyal at ang adventure natin dito sa Boracay. So, hanggang dito na lang mga kagala. Bye!